Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Pangulong Marcos Jr. nais palakasin ang kakayahan ng local government units sa paghahatid ng serbisyo sa taong bayan. Sa 2026 national budget, malinaw ang hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang pamahalaan mismo ang lalapit sa taong bayan sa pamamagitan ng mas malakas at mas may pananagutan na local government units. Nais din ng Pangulo na mas paigtingin ang kaugnayan sa pagitan ng local and national government. Para sa taong ito, mayroong 1.19 trillion pesos na national tax allotment na matatanggap ang mga LGU. Bukod pa sa 31.72 billion pesos na special shares mula sa national taxes at 1.41 billion pesos mula sa fire code fees. Dagdag pa rito ang 57.87 billion pesos sa ilalim ng Local Government Support Fund, mahigit doble kumpara noong 2025, na dinisenyo upang palakasin ang kakayahan ng mga LGU na maghatid ng basic services, magtaguyod ng kabuhayan at magtayo ng ligtas at matatag na komunidad. Binigyan diin din ng Pangulo ang suporta sa low-income at resource-constrained LGUs sa pamamagitan ng Growth Equity Fund at iba pang uri ng assistance programs. Pero sa likod nito, nilinaw ng pamahalaan na hindi pwedeng bigla na lang may ilalagay na proyekto sa isang lungsod o bayan na hindi alam ng mayor o ng LGU. Ibig sabihin, sa ilalim ng 2026 budget framework, ang mga prioridad o proyekto sa local level ay dapat na manggagaling mismo sa kanila batay sa kanilang local development plans. Isang bagay na magpapalakas sa devolution sa ilalim ng Executive Order No. 103. Layunin din nitong palakasin ang Growth Equity Fund sa mga LGU. Ito'y dahil naniniwala ang Pangulo na ang local government unit ay hindi lamang tatanggap ng pondo, kundi mismong may-ari ng programa at siyang responsable sa resulta. Meron ding 15.33 billion pesos na inilaan ang pamahalaan para sa Disaster Rehabilitation and Reconstruction Assistance Program na mula sa 39.82 billion pesos na galing sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund para sa taong 2026. Malinaw ang nais at hangarin ni Pangulong Marcos Jr. Ito ay pagtibayin ang serbisyong lokal at bigyan ng kapasidad ang mga LGU upang malayang makapagdesisyon para sa kanilang nasasakupan. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Para po sa unang katanungan, Maricel Halili, TV5. Good morning, Yusek. Yusek, ano po ang guidance ng Malacanang sa Independent Commission for Infrastructure? Because I understand even Special Advisor Azurin mentioned that they are planning to send a formal letter to the Office of the President for clarification and guidance as to what will happen to ICI. Kasi kailangan din naman daw mag-prepare ng mga hinire nila ng mga tao. Sa ngayon, wala pong anumang panag-uutos pa ang Pangulo, kundi ipagpatuloy pa rin ang kanilang mandato, ipagpatuloy pa rin ang kanilang pag-iimbestiga, at maging fact-finding committee pa rin po sila. So kung sila po ay susulat sa Pangulo, hintayin po natin ang kanilang panawagan sa Pangulo para po masagot naman ito ng Pangulo. But does the President plan to replace the two commissioners who resigned from ICI? Wala pong nakakarating sa akin, on my part, on my end, wala pa po sa ating ipinaparating na anumang update kung magkakaroon po ng replacement. Pero ngayon po ba, last na lang po, may na-mention po ba si Presidente if there are plans to abolish ICI considering na marami na nga po, na-accomplish na nila yung ilan doon sa mga mandates nila? Sa ngayon po, wala pa rin pong ipinaparating sa atin. Siguro po kapag nakapagbigay na po ng letter si General Azurin at nasagot po ng Pangulo po, bibigyan ko po kayo ng update. Sunod po na katanungan, Jean Mangaluz, Pulsar.com. Good morning po, Yusek. May timeline na po ba yung
gawa ng mga agencies ng mga anti-EPAL guidelines kasi diba task sila to make one. Tapos meron din po bang specific na hinahanap yung Pangulo about these guidelines? Sa ngayon po, makikita po natin kung ano po ang nais ng Pangulo. Nakalagay po mismo sa 2026 GAA na patungkol po sa anti-EPAL. Paunti-unti po na gusto ng Pangulo ma-resolba ang issue na ito. So kung yan po ang nakikita ng mga department heads na dapat ay mas mabilis, tignan po natin kung kailan po nila magagawa ang kanilang mga guidelines. Tinanong ko po kanina yan kay Sec. John Vic at saka kay Secretary Toledo. Tingnan po natin ang mga guidelines pero ang nais po ng Pangulo mas mabilis na panahon. Maayos po ito. Salamat po. Sunod po, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Good morning po, Yusek. Reaction lang po from Malacanang with regards pa rin po sa guarantee letters according to Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Mahalaga daw po na maitama yung statement ng Department of Health na hindi naman daw po kailangan ng guarantee letters doon sa mga ospital na pinatatakbo nag-ooperate under DOH. But sa Baguio City alone, according to the Mayor, katuwang daw ng mga pasyente na nangangailangan ng pambayad ng ospital yung guarantee letters and kailangan daw pong ilahad yung tunay na sitwasyon on ground. Your thoughts, Yusek? Actually, nadinig ko po yan maliban po sa statement na yan na natin nabasa. Nadinig ko po ang kanyang interview. Ang sinabi po niya ay sinungaling si Secretary Ted Herbosa sa pagsasalita na hindi naman po nagre-rely ang DOH hospitals especially with regard to basic accommodations sa guarantee letters. So bago po siguro magsalita ang isang tao na sinungaling, kailangan muna nilang humarap sa salamin at tanungin nila sa sarili nila, sino ba talaga ang sinungaling? Tandaan po natin, itong anti-EPAL bill na nasa 2026 GAA, pinasimulan po ito ng Pangulo. Wala pa po itong anumang administrasyon na nagpapa-implement ito. Pero ngayon, nagiging usap-usapan dahil yan po ang gusto ng Pangulo. So, hindi pa po nasisimulan, papa-implement pa lang po, sinisiraan na. Una-una po, yung guarantee letter, 2026 pa lang po ito ipapa-implement. So, dapat malaman po mismo ni Mayor Magalong yung timeline. Dahil kung nakaraan po ay may mga guarantee letters, kaya nga po siguro sandamakmak yung mga guarantee letters na in-issue ng Baguio City. Kung sa tingin po niya to ay pang-EPAL, bakit kaya ang dami rin niyang guarantee letters? Ang mga guarantee letters po ay hindi naman po talaga sana magamit ng mga politiko. Inamin ni Mayor Magalong na ang guarantee letters ay ini-issue ng Baguio City, pero ang pondo ay galing sa mga senador. Sino po kayang senador ang tumutulong sa kanila? Ito po kaya yung kanyang mga na-endorso ng eleksyon. Ibig po rin po sabihin ang pagtulong ng mga senador dahil sa pondo na ito ay pang-EPAL lamang. Nakausap po natin si ASEC Albert Domingo patungkol po dito sa BGC or rather BGH or Baguio General Hospital. According to Baguio General Hospital MCC, ang mga guarantee letters daw po na naibigay po sa kanila ay in-issue ng Baguio City gamit ang pondo nila, hindi gamit ang pondo ng DOH. Dahil kung pag-uusapan po natin ang timeline ng zero balance billing, lahat po ng DOH hospitals sa basic accommodations, hindi po kailangan ang guarantee letters. So sa mga constituents ng Baguio City, kapag kayo po ay pumunta sa BGH, dahil yan po ay DOH hospital, kapag kayo po ay nag-avail ng services para sa basic accommodations, di nyo po kailangan ang guarantee letter. Ang sinasabi lamang po kasi ni Sec. Ted Herbosa, kapag binanggit po natin ang guarantee letter, it means may naggagarantya. Kapag kayo po ay umutang at meron kayong garantor, yung garantor, pag hindi nakapagbayad yung umutang, yung garantor ang hahabulin. So kung sino man po ang garantor nito, nagbigay ng guarantee letter, ang nais lamang po sabihin ni Sec. Ted, yun po ang magbabayad. Hindi po manggagaling dapat ang pondo na yan sa DOH. So kung mag-i-issue po ang mayor ng Baguio City ng guarantee letters, siguraduhin po nila na may pondo po sila. At kung ano po ang magiging usapan nila sa mga private hospitals, hindi po natin hahadlangan yan. Unang-una, pangalawa po, may mga pagkakataon po na nadidinig po natin ang
kadalasan ngayon ang negatibong mga reaksyon ng mayor sa pamahalaan. Maingay po siya ngayon, wala man po problema at nadidinig po yan ng Pangulo. Pero sana po ay naging maingay din siya nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Yun po ang huling katanungan, Yusek. At bago tayo magtapos, Pangulong Marcos Jr. nasa United Arab Emirates na. Bilateral relations sa pagitan ng Pilipinas at UAE pagtitibayin. Ligtas na nakarating kagabi ang Pangulo bandang 11:09 PM local time matapos umalis ng 6:30 PM sa Pilipinas. Ang pagbisita ng Pangulo sa Abu Dhabi ay buhat ng paanyayahan ni UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan upang talakayin ang mga issue ng trade, defense at sustainable development. 14 na buwan lamang ang lumipas noong huling nagkita ang dalawang leader, hudyat ng patuloy na gumagandang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon pa kay Philippine Ambassador to the UAE, Alfonso Ver, malaking hakbang sa pag-usad ng ugnayan ng Pilipinas ang mga bansa at ng mga bansa sa gitnang silangan ang muling pag-imbita ng presidente ng UAE kay Pangulong Marcos Jr. Ang mga pangunahing layunin ng Pangulo sa kanyang working visit ay ang paglahok sa Abu Dhabi Sustainability Week, pagdalo sa paglagda ng Comprehensive Economic Partnership Agreement at ng Memorandum of Understanding on Defense Cooperation. Punong-puno ang schedule ng Pangulo sa pagbisita nito sa Abu Dhabi. Kaninang umaga ay sinimula ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang araw at pinulong ang kanyang gabinete sa isang working breakfast. Matapos nito ay nakatakdang makipagkitang muli ang Pangulo kay UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan sa Abu Dhabi National Exhibition Center. Ngayong araw din ay dadalo si Pangulong Marcos Jr. sa opening ceremony ng Abu Dhabi Sustainability Week kung saan siya magbibigay ng keynote speech at sa Zayed Sustainability Prize Awards na gaganapin sa ICC Hall. Magkakaroon din ng business meeting ang Pangulo kasama ang Damac Digital, isang global digital infrastructure company, para isulong ang business and technology interest ng bansa. Dagdag pa rito, makikipagkita rin si Pangulong Marcos Jr. sa Filipino community sa Abu Dhabi upang kumustahin ang ating mga kababayan. Puno man ang schedule ng Pangulo, hindi ito magiging hadlang sa kanyang pagbisita sa mga kapwa nating Pilipino. Bilang huling bahagi ng kanyang working visit sa UAE, nakatakda namang dumalo ang Pangulo sa high-level gala dinner sa hudyat sa pagwawakas ng Abu Dhabi Sustainability Week. Hindi bakasyon at pangsarili ang pagpunta sa Abu Dhabi. Trabaho at negosyo, pambansang interes at seguridad. Ilan lamang iyan sa patuloy na isinusulong ni Pangulong Marcos Jr. para sa mas maginhawa at maunlad na bagong Pilipinas. Kaya ipaglaban natin ang katotohanan, iwasan ang fake news. At dito na po nagtatapos. Okay. Kasi tapos na. You said, given the importance of this Abu Dhabi trip, bakit hindi ho kaya in-open for coverage for Malacanang press corps kung kakapit? Naitanong ko po yan at ibigay ko po ang sagot kagabi. Maliit lang po at maski na po si Sec Dave ay hindi po kasama sa flight, kaya po. You said I wasn't referring to boarding the PR, the Okay. presidential plane, but the actual coverage, bakit hindi ho kaya commercial? Isang araw lang po kasi ang itatagal ng Pangulo at tinais na lamang po niya na kami na po ang magbigay ng anumang mangyayari at events sa nasabing Sustainability Week sa Abu Dhabi. Thank you very much at puno-puno naman din po tayo ng balita kaya wag na pong magtampo ang MPC. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.